May 4 tips to recharge your routine. Okay? Good morning, Coach Tin. Ay, Coach Cheng. Hello! Magandang umaga po, Pilipinas! Sa lahat po ng nasa Zoom, sa ating FB Live, and sa mga first-timers po, magandang umaga po. So ngayon po, ako po ang mag-share ng isang topic about Hit a Fitness Plateau, and we have 4 tips po to recharge your routine. And gusto ko lang pong sabihin sa inyo na ngayon po ay month ng Feb. You worry. So narinig niyo po, you, it's all about you. Invest in you, love yourself, ayan, and focus on you. Ayan, so pour everything into you. So yan ang February na reminder ko para sa inyo. And i-share ko po sa inyo ang aking amazing Herbalife journey. Nag-start po ako sa isang nutrition club. Physical nutrition club po kasi po ngayon po tayo po ay nasa virtual nutrition club. So first 10 days ko po doon nag-lose po ako ng 5 pounds and nagtuloy-tuloy po ako sa isang weight loss challenge, and after that, I use also sa aking sports nutrition as a Dragon Boat athlete, and ngayon ginamit ko din po sa aking 2 pregnancies. So I'm 31 years old now and I have 2 Herbalife babies. So they are very healthy po, very calm. Talagang makikita ko na yung pagka-smart nila, yung brightness nila, using Herbalife Nutrition na nasa tiyan ko pa lang sila, nagte-take na sila ng shake, ng supplements. Lahat po talaga ng supplements tinake ko when I was pregnant. And now, I'm still breastfeeding, so hindi ko po hininto yung pagte-take ng Herbalife products. And very amazing, pati po sila nakikiagaw na sa aking breakfast. Gusto pa nga po nila sila na yung nagsuscoop ng shake sa canister. Ayan, nakakatuwa po na naging nag-lead by example po ako sa kanila by being healthy po, 'di ba po? Ayun. And of course, bonus na lang po talaga yung total weight loss ko na over 60 pounds po sa lahat po ng aking total weight loss po. And ang pinakamaganda po doon is yung community na na-meet ko, like this our virtual nutrition club. Kaya po with this community po talaga pong naka-help na stay na maging motivated ka, inspired ka, and with that amazing results po, na-share ko po ito sa first sa aking family po, and of course sa mga friends na nagtanong na bakit ka ang taas ng energy mo, ganyan, bakit parang hindi ka naman napapagod and nag-glow ka, parang hindi ka tumatanda, parang hindi ka 30 years old, ganun yung sinasabi sa akin. So with that, na-reach ko po yung 50% discount. And just these few days po, nakakuha po ako ng mga 3 challengers sa akin pong sa amin pong upcoming 21 days challenge. Ayan, so amazing po. And today po, meron na naman pong 2 gustong humabol sa aming challenge. So I'm very happy po na parang umaapaw po yung mga challengers na gusto pong sumali sa aming challenge, and hindi lang po nila gusto mag-lose ng weight, but gusto din po nila maging healthy. And with that po, ito po, gusto ko pong i-share na gusto ko pong para po marami pa po akong ma-share sa aking mga customers, clients, members. Nag-attend po ako ng mga trainings, like ang first international biggest event ko po na attendan is yung Spectacular 2016 na nabago po yung mindset ko. And of course, yan po yung extravaganza na mangyayari din po this coming May. So, tanungin niyo po yung inyong coach kung paano po ba mag-join sa extravaganza, makasali sa extravaganza. And of course, yung recent event po na aking na-attendan is yung Spectacular just last month sa SMX Manila po. So with that po, talagang matututunan nyo po doon, hindi lang po about Herbalife, but all of areas of life na experiences ba na makaka-relate ka, ganyan. And i-share mo din to, ay mai-impart mo sa iyong mga clients and members. And mas maganda na present ka dun sa event para marinig mo talaga firsthand yung mga knowledge experiences. So, see you po in our upcoming events. Ayan. So, ngayon po, mag-start na tayo sa ating
topic for this morning. So, i-explain ko lang po sa inyo yung ibig sabihin ng plateau. So, plateau is a state of little or no change following a period of activity or progress. So, ibig sabihin po, kapag meron ka pong routine na exercise, workout, hindi na po nag-change or wala na pong, hindi ka na po na-challenge or hindi na po siya nagpo-progress. Okay? Wala na pong nagbabago. So, yun po yung ibig sabihin ng plateau. So, sino po ba dyan ang mga nag-exercise? Pakitype po dyan sa chat box letter E. Okay? Ayan. So, kung na-experience nyo po ang plateau, of course, when we are into fitness, we always think po like an athlete. Sabi nga po ng isang doctor sa Herbalife, which is Dr. Dana Ryan, we are all athletes. We have our athletes in us. Ayan. So, ang athletes po, nagtitrain po yan in cycles. Yung cycles po, dun po yung nag-i-increase yung intensity, yung duration, yung load, ganyan. So, lahat po tayo makaka-benefit po sa pagtitrain po in cycles. Yan. Pwede po natin yan i-adapt sa ating mga routine. In every few months. Kasi po, makikita po natin yung changes kapag finalo po natin yung fitness plan natin consistently for 6 to 8 weeks. Ayan. So, lagi nyo pong isipin sa sarili nyo na kayo ay athlete. Hindi naman po ibig sabihin na ang athlete lang kasi yan yung may mga muscles, yan yung mga laging nagtitraining, ganyan. Hindi po. You have to change your mind na I am an athlete. So, i-mindset nyo po sa sarili nyo na athlete kayo kasi you are into healthy, active lifestyle, di ba? So, yan. So, if, ito po yung mga indicators na kailangan po natin na kapag nakikita na po natin ito sa ating routine, so kailangan na po natin may baguhin, may i-adjust, may i-change. So, una pong indicator kapag it feels easy. Ayan. So, if it feels easy for you, so example, hindi na siya challenging. Parang effortless ka nang gawin yung exercise. Sumusunod ka na lang sa galaw, di ba? So, kailangan na nating i-increase yung difficulty level by adding yung mga balance routines or challenges. So, nakita nyo po dyan sa picture, yan po yung mga balance routine. So, ita-target po natin dito yung mga small muscle groups ng ating katawan. And yan pong equipment na ginagamit sa picture is the ball. So, it's a half ball po actually. So, pwede nyo po yan itry if you're doing squats para po mas focus ka sa routine mo kasi nga it requires balance. 'Di ba? So, yan po. And number 2 indicator, hindi na po nag-i-increase yung heart rate mo. So, for example, kayo po ay nagte-treadmill or you have cardio equipment. Dati po, or madalas, hinihingal ka na, ganyan, and tumataas talaga yung heart rate mo. But, eventually, naging stable na yung heart rate mo, nakakapagsalita ka na, nakakausap mo na yung mga dumadaan sa'yo while you are doing the cardio workout. So, in that reason, yun yung nag-improve yung cardiovascular fitness mo. So, hindi na nag-i-increase yung heart rate mo. Ibig sabihin, kailangan mo nang i-increase ngayon yung duration ng cardio workout mo para ma-improve yung endurance level. And i-increase din yung speed or mas i-incline mo pa para naman ma-improve yung strength and mas ma-maximize mo yung pag-burn mo ng calories. And a safety tip lang po, kailangan din pong i-monitor yung heart rate mo na kailangan nasa safe guidelines po siya based sa iyong edad tsaka po sa current fitness level. If you are a beginner, intermediate, or nasa advanced ka na po na level. Ayan. So, I also, meron pa pong third indicator. Ito naman po, yes. By the way, so
make sure po sa ang aim naman po natin dito is to push ourselves. Hindi lang naman po mag-improve ng mabilisan, 'di ba? Mag-improve ng talagang todo-todo, mag-improve ng mabilisan, 'di ba? Basta po our aim for this is to improve. Ayan. And number 3 indicator po na kailangan natin if we are on a plateau, your weights are too light. So, if you are lifting weights po sa iyong workout and feel mo magaan na siya para sa'yo, so that's the time na kailangan nating mag-increase ng yung weight. So, tip lang po, pag nagli-lift po ng weights ng magaan and you are doing it ng maraming number of repetition, it doesn't mean na nagpo-provide yun ng effective results sa'yo. So parang, okay na to, dami ko namang ginawang 20 repetition naman kahit magaan lang. So hindi po yun ibig sabihin na magwo-work siya or magiging effective po yung workout mo. Okay? So ano po ba yung mga tips? So select a weight that you can use to perform 10 to 12 repetitions while you are maintaining good form. So mahirap po kapag you're lifting weights but you are not in good form. So pwede pong pumasok dyan ang pag-i-injury, yan, yung mga ganyan po. So make sure po yung last 3 to 4 repetitions, para kang na-challenge. Uy, yung ang solid na. Ganon. And ito po, sinabi po na follow a simple rule. No more than 10% weight increase every 3 to 4 weeks. Okay? So, wag po kayong matakot na mag-lift ng weights, especially po sa mga babae. We all need to lift weights for strength training para po mas meron po tayong ma-burn ng calories, not just cardio. Ayan. And very important po in weightlifting is the repetition para po yung muscles natin merong muscle memory and mastery. Yan. And lastly po na indicator is bored. You're bored. So bored ka na sa iyong workout routine. So of course, mahirap naman maging motivated at all times and mag-stick sa iyong fitness plan kapag bored ka na in the first place, 'di ba? So ano ba yung mga tips? Of course, try a new fitness class. So i-try mo naman iba. Kung lagi kang nagka-cardio, why not try yoga? Why not try dancing, mga ganyan. And piliin mo din yung mga exercise na talagang matcha-challenge mo yung mind mo na talagang mind over matter gagawin ko to para maka-help sa aking results, di ba? And of course, para ma-engage din yung ating mental health. Ayan. And with that po, I would like to share these amazing products for a better performance, di ba? In our workouts, in our fitness. Of course, ito po, I simply say pre-workout is the Formula 1 Sport. So kanina naman po na-explain na. So amazing po itong product na ito kasi it has milk protein isolate, contains L-glutamine and zinc para po sa immune function. Diba? 9 grams of protein, it has whey and casein, 90 calories per serving, so low calorie siya. And this is a healthy nutritional shake before your workout. So try this Formula 1 Sport. So talagang it will help you for a better performance. And of course, for post-workout or your post-exercise nutrition partner is the rebuild strength. Talagang it will rebuild your strength. And talagang ang sarap nito and mararamdaman mo talaga na walang sore yung muscles mo. Talagang from the word itself, rebuild strength. Talagang pinatunayan ng Herbalife Rebuild Strength yon. And talagang quality. Ang protein dito, calcium, and 190 calories per serving lang. Saka nakakita ng post-workout meal na talagang pasok pa din sa calories, low calories, di ba? So, try this Herbalife
Nutrition 24 products talagang makaka-help sa inyong fitness performance, fitness routine. So with that, always remember po, a fitness plan will only fail if you quit. So let's make an effort na mag-evolve lagi yung ating results by listening to our body and knowing when it's time to change things up. So with that po, have a great February and have a great day. Thank you. Thank you, Coach Cheng, for really sharing the very nice topic and encourage us as